Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon ang post ni Kippy Chu. Sabi niya, don't think like that. Risa never helped Leni Daryl Yap. Itong si Daryl Yap daw, malikot ang imagination, sinasabi na si Senator Hontiveros parang ayaw niyang tulungan si Madam Leni Robredo. Bakit? Ito, post ni Daryl Yap. Ito, honest question. Wala akong ibang gusto kundi masagot ito kasi nakakapagtaka. Bakit hindi sa lugar ni Leni napiling tumulong ni Senator Hontiveros? Ito ba yung mga budget insertion, flood control? Bakit puro sa norte? Kung sa lugar ni Leni, nakatulong na siya, naiangat niya ang pangalan ni Leni kahit hindi flood control, kahit projects lang. Honest question. Ayokong may mag-iisip na ayaw niya tulungan si Leni dahil siya ang may ambisyon sa 2028. Ayoko ng ganyang iniisip. Grabe ka naman, Derek Daryl Yap, pinag-aaway-aaway mo sila. Ito, budget insertion. Todo deny si Senator Hontiveros, wala daw siyang budget insertion. Ito naman si Katunying, silang nag-open up nito sila yung nagpasabog. Para, hindi ako makapaniwala. Sabi ni Katunying, sa kanilang programa ni Jerry Bahasa, 2x2, na hindi ako makapaniwala na may budget insertion si Senator Risa. Kasi nga, kung magsalita si Senator Risa, napakalinis niya. Grabing batikos niya kay BP Sara sa kanyang confidential funds na 125 million. Ito, pinasabog ni na Katunying at Jerry Baha, 3 billion, more than 3 billion na budget insertion, 750 million ang flood control. So, ang tinignan ko lang kanina sa resibo, daming resibo na pinalabas ni Katunying. Very detailed yung mga iba't ibang projects. Ang nakita ko, flood control, malalaki sa Tarlac. Meron ding isang malaking 200 million worth na flood control sa Malaybalay City. At iba pang lugar. At wala akong nakita ng Naga. Naga is I'm sorry, hindi ko kabisado. Ang Naga ba nasa Albay or Sorsogon? Hindi pa kasi ako naka-set foot sa Bicol region. Never in my life. So basta Naga, di ba? Mayor si Madam Leni sa Wala, sabi ni walang project. Bakit naman? Sa dami ng, kasi kung totoo ito, iklaro ka, hindi pa absolute truth yung inilabas ni Katunying na mga resibo. Baka naman peke. Kailan kung totoo, o nga naman, di ba magkapartido, hindi, magkaibang partido pala, ba't parehas silang dilawan? Bakit hindi man lang naglagay ng mga project sa Naga para maiangat ang mga constituents ni Mayor Robredo at baka sa 2020 kailangan ito na nga, huwag kayo mag-isip ng ganyan kasi nga sa 2020 posibleng maglaban yung dalawa. As early as now, nagpaparamdam na po si Senator Hontiveros, willing daw siya, available daw siya sa 2028. Paano si Madam Leni? Sino ang papayag ba si Madam Leni na Vice President siya at ang Presidente si Senator Risa? Palagay ko hindi pwede. So, either maglaban silang dalawa or ang isa hindi nilang lalaban. Kaya lang kung i-base nyo sa pinaka-latest survey, WR numero, ang may pinakamalaking chances
na lalaban kay BP Sara si Mayor Lenny. Ano ba yung rating nila? Si BP Sara is 31%, si ilang percent ba siya, no? Nung una mataas bumaba lang 19% yung una, bumaba siya ng kaunti. Siya ang may pinaka malapit na rating. Si Senator Renteveros 1.7% lang ata, napakaliit. So paano yan? So basa lang tayo sa comments. Masyadong malikot ang imagination nitong Daryl Yap. Okay, Daryl Yap, nilalabanan ko, sana magtagumpay ako. Diba, which project funds are already released? Alin ang FLT? Juman J. Langya, ginawa talagang gatasan ang kaban ng bayan. Manny Kamama, nagmamalinis pero may resibo pala si Katunying. Kaya pala ayaw ng death penalty sa mga korap na politiko. Jam Licarta, kakampi ng mga sister and padre, isa palang masama. Mababa ng 20 to 30% kickback, daming projects. 10, Barbasa, ang mamahal naman yung mga barangay hall na yan, mukhang overpriced. O nga, ilang mga 5 million mga barangay hall. John Chris Magno, kaya pala tahimik si Aling Reyes. Jennifer, lakas, di ba? Ganyan sila kagrabe. Gang, pangarap na lang siya, may insertion naman niya. Okay, the evidence is evident. Okay. Sabi niya, fake news dyan. So, ang tanong, kung fake news si Katunying, sasampahan ba ni Senator Risa si Katunying ng kaso? Most likely, cyber libel. So, tignan natin sa mga susunod na araw kung ano ba, hanggang fake news na lang ba? Kung paano mapatunayan na totoo yung mga resibo ni Katunying, lalo siyang masisira. As early as na, wala na. So, paano yan? Romualdez, sirang-sira na. Nagpapaalam na magpunta daw sa abroad, magpagamot. Ito, kung tunay itong resibo ni Katunying, sirang-sira na si Risa, o sino na lang naiwang kalaban ni BP Sara? Wala na. Sigurado na sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko sa areas ni Uncle Baba, so mag-aabuno siya sa iyang kape. So tag-isagid ka kutsara, tulo ka bangag ang kuan kay tulo naman ka bulan, will grow ang gina-abuno karon ani kay tulo na ka bulan. Ug mo na niyang itsura sa iyang kape nga tulo na ka bulan. So dagay na nga og tambok pod. Oro pa may napangaman to sila. Gawas nga hinlo, tambok pod. Wala rin mo ka. Kinig iya unom og sa nga kaluoy sa Ginoo maayo na gid ang among tanom. O karon human sa pag-abono maga-spray na pod. Nagatulog yun. Siling tayo na. Salamat ko sa sponsor din akong tanong mga kape din hinaon nga dugang to panalanginan sa Ginoo. O salamat sa kang Roslyn din Ginoo nag-serbisyo siya sa mga katawhan nga din naghandom og mga kaugmaon.
sa dako gyud akong pagpasalamat. Salamat gid sa tanan gid. Maraming pagid ang tabang sa mga kanamong mga mahirap. Magpanalangin usab ang Ginoo. Salamat.